With Bartolome here. Umaambon. Wala na. So there guys, this is our first night in Ho Chi Minh, Vietnam, and let me welcome you to my travel joys in Ho Chi Minh, Vietnam. Hey. So yan, magde-dinner na kami, pero ayoko ng ayoko ng heavy dinner dahil nga guys, ang dami naming nakain. Ay, maglalakad kami pero umaambon. We'll be having banh mi for dinner. You know naman na ang Vietnam ay sikat sa banh mi din. Itatry namin yan. Favorite ko yan. Ang saya ko dito kasi noodles plus sandwich, yan ang favorite ko. Sana lang wag masira tiyan ko kasi yung last na banh mi ko sa Pinas, nasira ang tiyan ko doon. For sure. Pero ayan, let's go and try. Maglalakad lang kami. Samahan nyo kami sa aming first night in Ho Chi Minh. So ayan, isa sa mga essentials when we travel, especially sa mga tropical countries na alam niyo naman, dalawa lang weather, hot and rainy. Bring your umbrellas. So, ito. Umbrella ko yan. Ba't ikaw walang umbrella? Ha? Kasi isa to sa mga essentials. Buti alam mo. Buti alam natin. Ito na ulit ang ating neighborhood. Dito na ang mga convenience stores. Yan. Ang maganda kasi din dito guys, ano lang kami, very spontaneous lang ang aming trip. So, kunyari, may craving kami. Best banh mi in the area. So, ito, maglalakad lang kami ng 700 meters. Tapos, it's now 8:14. It closes at 10 p.m. So, try natin yon para makita naman natin kung paano ang culture nila dito kapag gabi, no? So, ayan, merong mga nakaupo na sa bangkito, sa gilid. Ganyan sila mag-trip kumain. Ang saya. Cute. Medyo umulan-ulan. Basa ang daan. Tingnan-tingnan nyo lang ang left and right dahil ang pedestrian dito talaga namang talaga naman pong masusubok dahil biglang may mga motor na lumalabas, parang ganon. Pero don't worry, I'm here to protect you. Wow. Gusto ko magpa-foot massage. Guys, alam nyo ba yung head spa? Yung may nakita ako sa TikTok. So, itatry namin yan tomorrow. Sana hindi kailangan ng reservation pero tatawag na rin ako mamaya kasi gusto namin i-try sa Manila. Before sleeping na lang, no? Oh, sige. Before sleeping. Gusto namin try sa Manila, pero yung sa scalp, yung sa kay Linel yun, no? Parang 6,000 siya. Kasi naman, very premium. Dito nakita ko parang 600 lang. So, if we can try, let's do it. 6,000 to 600? Oo. Kasi yung kila Linel, nire-relax ka tayo dito sa bulutang. Hindi, nakita ko. Maganda. So, yan, lakad lang muna tayo. Hala, grabe. Biglang may lumalabas na nakamotor sa sobrang liit na alley. Ito, may banh mi place din sila, guys. Ayan o. Ah, ito yata yung maraming pate. Kung napansin ko naman, guys, syempre, authentic naman lahat ng makakainan mo dito, no? Syempre, dito galing yun. Hello. Pero yun, lang kami rin, nagde-depend kami sa Google kung saan best banh mi or saan ang ganitong oras. Pinaka nakukyutan ako, guys, yung tambayan nila, nandiyan lang sila talaga sa parang mga small na stools. Ayan o. Oh. Cute, no? Guys, may nag-aaway pa doon. Ano ba yan? 8 p.m. pa lang. Bakit kaya? Baka, ayan yan. Wala. Hinawakan na guys, nakasama pa kayo sa pagmamarites. Shocks. Tumigil ang mundo namin guys, na shock kami, nanood kami ng very authentic kasi happenings. Kung tayo travel tours rin. Oo, di natin makikita yon. O, diba? Kala ko may nagsisigaw-sigaw lang, may something pala. Hindi ka na? Yan na. Hawak lang kayo kasi nga. Yan, tinan nyo guys, Diyan lang sila.
sightseeing. Wala lang nangyari. Guys, syempre, lagi namang may mga action kahit saan kayo magpunta. So, make sure to be vigilant when you're traveling. Yun. Ano lang kayo, be alert. Especially dito, dapat mabilis ang reflexes nyo dahil nga, yung mga motor biglang lumalabas, biglang sa sidewalk, dumadaan din sila. So, yan. Ano lang, happy lang. Adventure yan eh. So, kami, adventure naman. Food trip naman ang ating aabangan. Tatawid lang kami. Very authentic, very raw lang ang makikita nyo. Buti na lang nga guys, sinamahan ako ni Jello kasi I was planning to go here alone. Buti na lang, ayan, nandito siya para samahan ako. Siguro ang mga countries lang na tingin kong safe for me to travel alone are Hong Kong, Korea, Japan, yan. Pero dito medyo ma-action. So hindi siguro. Good thing na Jello is here to join me sa trip na ito. 'Di ba sabi ni Jello, this year hahayaan niya ako mag-solo travel pero the good thing is nasasamahan niya tayo. So yan, hindi ko muna extend masyado yung kamay ko baka makagip ng mga motor. See you kapag nandun na kami sa Banmi Place. So guys, may small alley. So mainom din talaga ang tao dito nung malakas ang beer. Ay, pusit. Kahit ang mga pulis nga nila guys, nag-iinom na ngayon eh. So yan. Pampatulog siguro. Dito naman sa area na nilalakaran namin guys, maraming nails and beauty, marami rin coffee shop pa rin and spa. Di ko lang guys alam yung pinaka-district no, pero ito, Duong Nguyen Ya Van Trang. Ayan, kita nyo ba? Sorry, hirap kasi ng basa. Ayan siya. Pero mag-google naman siya guys. Ganda lang, ano no, daming motor, yung sidewalk nila. Ang ganda ng mga ilaw. Medyo basa lang, pero good naman. May Banmi Place dito, pero guys, may Banmi Place din doon, no. Kita nyo kung saan yung may mga pila ng Grab. Dito tayo. So guys, Banmi Hoi, ano ba? Huin Hoa. So kung saan may pila, alam nyo na, gets nyo na yon. Meron ditong stall. May stall din doon, all yung mga Grab drivers. So, para umubo siguro tayo, dito tayo. Yan guys, ang price. So, kami dalawa 136,000 or around 300 something pesos. Mura na rin, no? Yan, order tayo dito. Alamin natin ba't ang haba ng pila. Yan guys, dito yung mga mag-take out. Ilan kaya ang ginagawa nila sa isang araw, no? Turn na namin, guys. Tapos prepare nila. Kasi doon nakalagay ko din yung quantity. Sabi na to. Sinasa una namin parang ano, isang dosen sa akin, dalawa. Pero ang laki na. So, Yummers! For dinner. Tapos hanap kami ng parang tea place or coffee place. Thank you! Para naman sa drinks, para meron kaming upuan. Tara. Wait lang. Makikipaglaban ka muna sa dami ng motor. Ay! Is alam nyo ba itong aming milk tea? Ay sa akin, tea with coconut jelly. Less than 100 pesos lang siya. Tapos yung banmi namin, tingnan mo kung gaano kalaki. Banmi! Guys, 150 pesos lang. Sobrang mura. Ito yung kasama ng banmi. Meron siyang pickled na radish to and ano ba to? Carrots. Tapos may mga gulay din siyang pwede mong ilagay. Wow! Hirap lang guys. Hirap kainin. Itong ating banmi.
Napakalaki. Paano ba ito kainin? Makalat ha. Sarap guys. Marami siyang meat. Meron siyang floss. Sarap. Tapos yung pate niya. Sarap guys. Hindi siya kalasa ng mga nakakain ko sa Pinas. Tapos yung pickle niya na radish and carrots, hindi rin siya yung overpowering. So, ang laki guys. Pero abangan kung maubos ko. Sarap? Hey guys! So, tapos na kami kumain. I-montage na lang natin yung pagkain ko doon kasi nandun kami sa tapat na milk tea shop and talaga naman nagmiminggal ang mga tao. So, maingay. So, ayan, montage na lang yung pagkain natin. Pero guys, kita nyo naman sa itsurahan natin kung nasarapan ba. Ikaw, honey, ano masasabi mo? Hindi lang sa itsura namin guys, tignan nyo yung dalawang tong magkatapat na to. Up until nang matapos kami kumain. Yes. Ito, tinan nyo yung Grab na pila. Hindi natatapos ang tao. And it's already, what time is it? It's already 9 p.m. It's 9 p.m. guys. Tapat nga natin, baka di nyo ako naririnig kasi by the road tayo. Pero yon, ngayon lang ako nakakain talaga ng authentic na banh mi na mas malaki pa sa mukha ko talaga. So, ayan, ito, ano siya pangalan? Banh mi Huin Hua. Lagay na lang natin dito guys ang name niya. Ang sarap. More on, ito pala yung nakikita ko sa TikTok na ang banh mi nila ay mas marami ang pate. Meron din siyang, liver pate yun guys. Tapos meron din siyang, parang mayonnaise siya, Vietnamese mayonnaise. Tapos ang daming meat guys. May pork, may parang, maraming meat inside. Sobrang sulit. Tapos they give you a separate bag of pickled radish and carrots and veggies also. Ako yung pickled radish lang ang nagamit ko. Sarap niya guys. Siguro I'll rate it 9 out of 10 kasi masarap talaga siya than the usual that I eat in Manila. Siyempre nandito tayo sa authentic place niya, no? Pero I think there's still room for other banh mi to try here in Ho Chi Minh. Pero ayun, satisfied ako. Ang laki niya. And yung price niya guys, it's 150 pesos for that big. Super sulit. Ikaw? Sa akin siguro, first time ko rin kasi mag-banh mi. Usually hindi ako kumakain ng mga Vietnamese na food. Ngayon lang ako pho, tsaka yung banh mi. Na-enjoy ko siya. Pero siguro ang advice ko dun sa mga magta-try, kung sakaling gusto nyo lang tikman, medyo malaki yung isa. Ako busog na busog ako. Light meal lang ang expectation ko, pero ito, super dami. So, pwede kang bumili ng isa, tas hati na lang kayo. I think, value for money mo talagang as in 9.5 out of 10 ka na pag ganun. Yes. Ngayon kasi parang busog na busog. Oh. Yes, nag-pho na kami kanina, tapos ang laki pa rin ng banh mi ngayon. Super sarap. So, ayan, nandito siya. You can Google it at, anong pangalan niya ay Banh Mi Huin Hua. So, ayan, this is a satisfied banh mi experience here in Ho Chi Minh, Vietnam. So, alam mo, parang siya, yung underrated yung Vietnam kasi sa food itself. Parang compared sa mga hindi kasi ako foodie talaga lately lang, no? Yung mga, kunyari, compare sa Japan, yun mga, fight na fight. Pero itong Vietnam, guys, hindi pa kami nili-disappoint simula nung pumunta kami dito. Yes. Although first day pa lang namin, pero yung mga natikman namin, masarap talaga. Yung pho, tapos itong banh mi nila, masarap talaga. So if you're going to a place where you wanna eat, go here in Vietnam. Bukod sa masarap, ang mura pa niya guys, no? Ang laki ng serving, tapos ang mura lang, and hindi ka talaga madidisappoint. So ayan, dahil hindi ka madidisappoint, nandyan pa rin ang pila niya. A must try here! Try niya na yan. Maglalakad muna kami. We'll show you more of
Ho Chi Minh at night para naman kita nyo ang expectation nyo dito. Tingnan nyo guys. Ayan, ito ang mga tao. Diyan lang siya by the road, di ba? Ang saya. Catching up on a Friday night. Kami naman ni Jello, mag-ikot lang kami. So yan, see ya! Misuaki! Guys, look, oh, pusit sa kanilang street food. Nandito na kami sa parang rotonda nila. Sobrang mailaw. Ang saya ng culture dito, guys. Nagka-catch up sila over bangkitos or small stools. Ayan, may store din doon. Gusto niyo bang tumingin ng shoppingin natin? Ayan, silip tayo doon. So, ito ang rotonda. Hindi ko lang alam kung anong exact name niya. Pero, diba, nakakatuwa. Parang tayo nasa QC na Tomas Morato, no? Rotonda. Ayan. Si Jello kung ano-ano pa napikita, sabi niya, mali daw, foodstuffs. Nga naman, walang S yun, guys. Para lang sa kaalaman ko pag di nyo pa alam. Tulad ng iba pang words na Property, plant, and equipment. Sa mga accountants. property, plant, and equipment. Yes. Wrong. So, yan. Alam nyo na kung saan tayo pupunta. Si Jello ba ay makakalagpas sa Starbucks tuwing nasa ibang bansa? Syempre, hindi. Ta-try niya. Tawid tayo. Tara. Sama kayo. Na guys, yung stoplight dito, pailan-ilan lang siya sa mga main road lang. Tapos wala siyang hint like when you go to Japan or you go to Hong Kong na may sound kapag go or stop na. So, ito, dito na tayo sa Starbucks. Check lang tayo para sa kasiyahan nitong si Jello. Sama tayo. Look at their tumbler. Alam mo guys, kung tayo nag-collect nito, ay, ang ganda naman ito. Kung nag-collect tayo, dami na nating ganyan. So, dami nating napuntahan. Ang cute. Snoopy naman sila. Halloween edition nila. November 1 kasi today. Cutie patuti. Like siya ng coffee kung magkano ba. Magkano? 124,000. 124,000. May dadaan. 280. 280. Mahal lang konti. Hindi, mahal talaga. Kasi compared dun Hindi, ibang compared mas sa mababa. Japan, 400. Oh, yun lang. Hindi, Bumili ka na. Market value check lang ako. Sus! Kakabag ko lang. Okay. King lang daw siya. So, alis na kami. Nakita nyo na yung mga tumbler dito. Ang cute, no? Ang laki ng culture ng coffee dito sa Vietnam. Maraming cafes, pero punong-puno pa rin ang Starbucks nila. So, ang ganda rin kasi ng store nila dito, guys. So, ayan. Ang saya rin ng kanilang Friday night sa Tomas Morato. Charot. Tomas Morato. Ayan kasi itsura, oh. Para ka nasa Tomas Morato. Mamaya ganun tayo, party-party na tayo sa ano ba yung mga party place sa Tomas Morato? Wow, wag tayo- Nakatun ako dati pero nakalimutan ko na eh. Hindi tayo mag-feeling, hindi ko rin Ay, di alam. ako pumaparty. Tuloy tayo maglakad, guys. Pasyal pa namin pa kayo ng konti. It's now 9:22 p.m. here in Vietnam. Diba? Tingnan nyo ang kanilang motorcycle culture. Yung nasabi ko pala sa inyo kanina, guys, outdated na siya. Ay, grabe naman ang buhok natin. Actually, guys, 10-point-something million na ang tao dito at ang kanilang motorcycles are already at 8.5 million. Grabe, no? Halos magkasing dami ang tao sa motor. Siguro yung mga baby lang yung remaining 2M nila na walang motor. Kasi even mga lola, nakita ko, meron din. So, ayan, hindi ko lang alam, guys, kung ano bang city center dito. Kasi parang ang daming rotonda. Pag nasa gitna ka, kaya mo yun yung city center. Oo. Like, iba natin pinuntahan, di ba? Like, Oo, parang, di ba, you go to Korea, yung Myeongdong talaga, Hongdae. Tapos yung iba, alam mo, ng pang-locals. Tapos when you go to Japan, that's Shibuya, Shinjuku, Ginza. Tapos yung iba, Makati, BGC. Dito, guys, parang lahat may ganap. Parang lahat may something na i-offer sa inyo. Ang daming ilaw, neon lights, ang daming inuman, ang daming cafes, ang daming beauty something, ang daming hotels. So yan, ang saya, no? Iba-iba yung mga nakikita natin sa ibang bansa, iba-ibang kultura, iba-iba ang ganap. So, bakit minsan di naman tayo mag-Pilipinas? Cebu, mga ganun, no?
Try din natin. Comment down below if gusto niyo namang Yakapin mo. piliin ang Pilipinas. So yan guys, dito napapansin namin talaga ang naglalakad ay foreigners lang kasi wala kaming motor. Di ko lang alam kung nasa ng shopping place. Dito may Lacoste na random. Dito naman, ayan, ganito naman ang itsura niya. Parang wala naman ganap, no? May mga hotel. Ayan. Kasi may mga district to guys. So, lakad muna kami. Ito naman tayo. Okay, nakasurvive. Dito lang, pati yung ano, mga nasa labas, ganun talaga Kaya sila. nga, sa bangkito lang talaga. Cute. Yan, quarantine. Sa kabilang street naman tayo guys para makita natin kung may interesting bang shops. Ayan sila. Guys, yung mga pulis dito, chill na chill lang rin. Ang indication nun guys, mababa ang crime rate dito kasi chill lang eh. Guys, gusto ko matry itong pusit na to. Yan o, ano ba inihaw? Na pusit. Yan. Ang ganda no, ang ilaw guys. Para kang nasa Metro Manila. Pero, lahat ng scene, like for example, di ba sa Pasig, wala namang mga ganitong maiilaw. Like when you go to, saan ba? QC, di ba? Hindi naman lahat ganito. Yan sila guys na mga local shops where you can buy clothes. Ayan, di ko alam kung nasan kaming area. Pero, ayan, may Adidas na. Wala, nakita rin. Para tayong nasa Ximending, no? Parang ganun yung feels niya, guys. Yung sa medyo loob ba ng Ximending. Ganon. Sa place na to, guys, naman maraming local stores. Nakakatuwa. Ayan, o. X10. Thank you. Ayan, o. Mura ang mga clothes nila. Ito naman, mga food spa. Ayan. Tawid kami to Adidas doon. Sabi ko kay Jello, sumunod tayo sa tamang tawiran. Yan, be a good citizen kahit nakakatakot. Ay! Sa tamang tawiran pa tayo madadali. Ay, yung tawa na kamay pala ako. Guys, sa tamang tawiran masasagasaan ka pa rin. Walang tama ang mali. Basta makatawid ka. De, joke lang. Huwag ganon. Be a good citizen. Doon tayo sa tama. Tama? Tama. Tama. Punta tayo Adidas. 10? Oh. Okay, bukas pa. 30 minutes. Ito guys yung available nun sa BGC. So ito nabili ko. Sobrang ano niya, sobrang lightweight niya pero ang daming kasha. So papakuha ko ng pink kay Jello. Check pa tayo dito. Daming pink ko. May gusto akong bagong shirt eh. Yar, ganda naman ito. Oh, may terno. Love it. Ayan. Ganda rin ito ah. Ito naman guys, ang color ng Samba. Wala tayong ganito. Walang ganito sa BGC. Wala pa rin pink. Pink pa rin ang gusto ko. So, yan. Wala pa. Wala pang Pro 3, wala pang Evo SL, wala pang Pro 4. Pero wala pa talagang Pro 4. Okay. So, pinaka-latest na yung ko. Full top UV5. Guys, ang saya ng trip nila. Oh. Pamilya sila, tas kain lang sila dyan sa bangkito. Dito na kaya tayo? Pwede tayo dito. Ah, ang gagawin natin. Upo. Kulang kami. Try lang. Ay! Ay! Living the life at Ho Chi Minh. Ganun lang. Wala naman kayo binili. Guys, habang kami ni Jello ay nag-chillin, naiupo, na-realize niya, mababa ang crime rate dito. Bakit? Ito naman yung bike, guys. Nakaganyan lang. No? Oo, kasi kung sa BCC yan, naka-chain na. Talaga? Oo. Hindi ka bulkat sila. Sod. Guys, ang saya ng trip na to. This is how we vibe, guys.
Finil lang namin, guys, yung aming first night doon. So, masaya, masaya. Next time, tsaka maganda yung panahon, di ba? Unlike nung last nating travel sa Malaysia na super maulan. Dito, yes, mainit, pero mas gusto natin yun kesa sa umuulan. Yung asaya, no? Yes. Yung pamilya doon, guys, kumakain lang sila, maglolo, nagmi-milk tea lang sila. Ayan, mailaw pa dito. Parang mga 10 p.m. pa nagsasarado ang stores. I think, guys, ito na yung sinasabi nila na street na puro local shops, stores ng clothes. Mura daw ang clothes dito. Guys, so, very classy ng store. Guys, tingnan nyo. Sorry ah. Mga pulis nila, oh. Kataas ang paa. Parang yung huling crime pa ata dito, pre-pandemic, pag-rise. Siguro. Kaya parang, ano na sila, ano pang gagawin ko dito? Wala naman. Chill lang. Ang daming pulis, guys, sa every corner. Ayan, oh, tinan nyo yung pulis dito sa New Balance. Sa Facebook. Diba? Ang saya. So, meaning, safe dito. Ganda. Nakatanggal na ang polo, guys. Kataas na ang paa. Di natin tinatawanan. Natutuwa tayo kasi ibig sabihin, mababa crime rate dito. Oo, EFAS dito. Except yung kanina si ate nagwawala. Ba't kaya? Oo. Yes. Kasi kung madaming nag-ano dito, kunyari, shoplift, Oo. nang-hold up or whatever, laging alert yung mga... Oo. Kung paupo, tapos yung pulis mo, nakatanggal na yung sapatos, paano pag may krimen? Ano? Paano? Pag dumating dito yung mga kalaban ng Avengers, guys, good luck na lang. Oo. Chill na chill sila, which is good, no? Ayan. Ang ilaw pa dito, guys. Ganda. Gusto ko yung vibe niya. Para siyang Korea-ish na Taiwan-ish na. Parang siya, Ano? papalayo na tayo sa pauwi. Titignan lang natin. Papasyal nga natin sila eh. Di ba naghanap tayo ng mga Adidas, Converse? Yes, nakita na natin siya. Ayan, meron ditong Superga. Ang hinahanap ko, guys, kung ano bang parang Watsons nila dito. Oh, ito, tinan mo. Facebook lang sila. Ayan. Galing, no? Every corner meron sila dito. Ayan, no? Ito, 3 pa sila. Papaypay lang yung isa. Diba? So, kung magtatanong kayo kung safe ba dito, safe. Every establishment merong Sila yung police. nagbabantay ng Establishment mismo. Nagpa-Facebook lang sila, guys. Saan na ba kami? Pa-restaurants na. Lakad-lakad muna tayo. Party. Party. Friday night. Come on, party. Ay. Hulihin ako. Sabi may sira ulo dito. Party. Invite ko nga pala kayo sa opening ng store ko dito. MLB. Ano yan? First name, middle, initial, tsaka last. Kapag ba yan na ang yan ang letters mo pag tinawag ka, pag hi. Nag-partner ako. Pwede ako MLB. maging partner kasi nag-resign agad ako sa inyo pala ako. Hindi, pag naging bossing ka rin. Parang Diba? ganun. Kasi sa mga companies, initials yan. Saan na kaya kami pupunta? Tara, sama lang kayo. Here guys, if you're looking for a store naman na puro beauty box siya, more on Korean ang nakikita ko na stores, na shops. May Peripera. Ano pa bang nandyan? Ayoko pumasok, baka mabudol kasi tayo ng maaga. Vanilla ko. Yan, pasok kaya ako. Check tayo. Yan, price check. Ito may mga perfume din sila. Bibili pala ako ng perfume ngayon. Ito, pabango ko to guys nung kinasal kami. Hindi pa kasi ako nagpo-perfume sa inyo, di ba? 7,000. Ito ang stores na meron sila. Mga brands pala, I mean. Face Shop. Ito, Face Shop pa din. What else? May MAC sila. May Kiss Me. Favorite natin to. Ito. Clio. Ayan. Dear Dahlia. Yan lang naman. May Peripera din sila. Buy one, take one, no? Ito yung sikat na coffee store for egg coffee. Little Hanoi, nadaanan natin. 40k lang, meaning 100 pesos lang siya. So yun guys, dahil hindi nga natin alam kung ano bang i-expect natin dito, handa nyo ang mga paa nyo to explore kasi
next time may pharmacy na. Next time naman, may masarap na food trip. So, yan. Basta ang paa nyo, i-ready nyo. Pagka magpupunta kayo ng ibang bansa, wear proper shoes. Mag-stretching kayo, guys, para handa ang mga paa sa 1,000 steps. Ito naman ang nakikita natin ngayon. Street food naman. Mukhang street food area naman siya with lots of pharmacy and may mga inuman naman. It's 10 na ba? Ayan, magte-10 o'clock na, guys. Buhay na buhay pa rin ang ilaw dito. Yan ang nighttime at Ho Chi Minh. Guys, bakit ang daming tao? Meaning pala nito, yung mga magta-travel going to the other cities of Vietnam. Yung iba may pa-Cambodia, yung iba may papunta sa, ayun, naghihintay sila ng bus dito. Ito pala yung area na yun. Guys, ang tanong ko lang, bakit kaya yung laundry dito daw? Nakakatawa daw. Dito na kami magra-ride, guys. May Highlands Coffee. May GS25 sa mga may alam sa Korea. Yan ang kanilang convenience store. Ayan, may mga drink store dito. Kiosk lang. Nandito naman kami ngayon, guys, sa street na medyo maraming foot and body massage. Ang tanong ni Jello, hindi ba daw ito ang red light district Parang nila? Delix to eh. Kasi tabi-tabi, tapos may mga ate sa harapan eh. Delix yung datingan eh, pero you'll never know. Unless you try. So, may try. Parang yung sa yung Thailand, na biglang, uy. Oo, si ate na masahe. Ayan o. Sila ate, Oh, nakatayo dito. Iba na yan eh. Iba na to. Kita na ang mga puwet. Ay, puwet. Puwet ng bata. Yan o. Oo nga, ito na yata yun. Di ba? Oo. Ay, may mga ano po. May mga... Deluxe. Yes. Nandito na nga tayo sa kanilang walking street. Yan. Oh, gulat kayo, no? Gulat din kami kung saan kami nakarating. Nakapasok kami, guys, sa walking street nila. Meaning, yun yung red light district nila. Every country talaga may ganon. So, ayan, pabalik na kami ng hotel. Nakapasok pa kami sa party nila, sabi ni Jello. Parang iba na dito, ah. Kaya nga eh. Oo. May marathon training pa tayo, uwi na ako. Uwi na tayo. Ang daming foreigners doon sila. May inom-inom. So, yan. Yun Mas ang papaupuin ka talaga nila. Oo, doon medyo talagang lalapitan ka para umupo ka sa may station nila. Tapos may mga sumasayaw-sayaw, gano'n. Yun ang trip nila. Kami pagod na kami. Pero parang naikot na namin ang buong Ho Chi Minh, no? Oo. Yan. Kami ngayon, ang struggle namin, paano kami tatawid? Huh? Ay, Diyos ko dahil. Right side ah. Right. Woo! Wait. Okay. Thank you. We survived. Yan guys, naglakad-lakad lang kami. Ilang 1,000 steps na kami daw today. Saan tayo? Dito na. Dito daw kami. Yun. From foot massage, parang may mga ate nang magmamassage sa'yo. Diba? Oh, si ate naman talaga magmamassage. Oo. Pero ibang ibang massage Oo, na. pero si ate naka-spaghetti strap na si ate. So, yan. Nakakatuwa rin. Kasi syempre lahat na tayo may ganun, di ba? Sa atin yata ang ganun, poblasyon. So, yan. Ito ang November 1 nila sa Ho Chi Minh, Vietnam. Pati na lang, lapit na kami sa hotel. Lapit na ba tayo? Oo, lapit. Malapit na kami. So, pagbalik namin sa hotel, I'll be giving you naman our day 1 na gastos. Yan, para makita nyo kung gaano kamura dito, guys. Hindi sasakit ang mga bulsa nyo. Pero for sure, busog ang mga mata ng inyong tummy. Guys, nadaanan namin Gangnam Tang Hulu. Ayan, mag-try tayo for dessert. Ayan. So, open. Last one? Okay. Cute, guys. Kuha kami ng Tang Hulu. Ayan, guys. Nalilito si Jello. Try natin na kanilang Tang Hulu.
Last na siya. For us talaga. For us. Fresh pa siya, tapos masarap. Hindi rin makapal yung kanyang sugar coating. Ngayon lang ako nakatry na may marshmallow. Okay. Kasi Hindi naman. iba na paano natin, kung di tayo medyo naligaw, di natin madadaanan to. Tama, medyo paus-paus na. Pawis-pawis pa kami. Diba? Very Very good. Nakapag-dessert pa nga kami, guys. Grabe haggard, no? Grabe ang nilalakad natin. Na mali pala kami ng liko. Sa ibang branch pala kami napunta. Pero imagine, bukas pa yung tanghulo nila. It's now 10:18. Yan, kita-kits tayo pag nasa hotel na. Hindi siya coincidence. Yes, it's meant for us. Hey guys! And we're back to the hotel. Ito na nga guys, kumapit kayo kasi syempre inaabangan nyo. Then ang expenses natin dito, mura lang siya guys. So, ito na. For day 1, ito na ang ating kodigo. As usual, lagi kong nino-notes ang mga gastos namin dito para ma-share ko sa inyo. So, sa mga bago sa ating channel, welcome to my channel. Joyce Abot Bertolome here. So, yun guys. Di-divide ko na by 2 yung mga first sharing dito guys para alam nyo rin individual kung magkano ang mga gastusin. I'll focus more on food and transpo. So, let's start off with Grab from the airport. So, yun guys, 350 lang siya. Divided by 2, 175 each lang. Sulit na yun guys. Kasi kami, from our unit to kanina papuntang Naiya, 700 ang aming Grab. So, sulit na to. And then, nag-Grab kami going to our first restaurant sa Pho. Ano lang siya guys, 85 lang, divided by 2, 42.5 lang siya. Tapos yung food namin, 170 each lang yun. Sobrang mura. Isang bowl ng pho, tapos may bread tayo, tapos may drink. Mura kumain dito guys. Tapos, namili kami ng drink kanina sa Circle K at 88 pesos. Tapos, nag-Klook tour tayo ng bus. Ayan, kinuha ko siya sa Klook. And don't forget to use my code, JoyceCKlook, para may 5% discount kayo. Yung tour na yun, guys, sobrang sulit. Highly recommended. 312 each lang siya. May kasama na yun na audio guide. Tapos, nag-Grab kami going back to our hotel at 75 lang. Each na to. And then, kumain kami ng dinner ng sobrang sarap na banh mi. Ang laki nun guys. If ano lang naman kayo, light meal kayo, mag-share na lang, pa-half nyo na lang yun. Pero 151 lang yung sobrang laki na banh mi na yun. Yung milk tea ko naman, ano yun, green tea, honey green tea, tapos pinalagyan ko ng sinker na coconut jelly. Tama ba yun? Coconut jelly nga ba yun? Natandi coco lang yun. 93 pesos lang. Mura, no? Para ka nag-Taiwan. Tapos, nakapag-dessert kami ng tanghulo at 55.5 pesos. Guys, ang total ng amin food and transpo is only 1,162 pesos. Kasama na dito yung Grab from the airport. Diba? Sobrang sulit nun. Inalot ko nga in a day, diba the usual, 5,000 a day tayo. Ngayon dito, ang budget ko is 2,000 a day, pero guys, 1,162 lang. So, imagine mo, wala yung Grab. Papunta sa hotel, less than 1,000 lang. Ang kailangan yung gastusin. Wala pa yung, tapos may tour ka na dito. So, kung kakain ka lang, parang 700 a day. Perfecto na yon, busog ka na sa buong araw. So, kamusta ang ating day 1? Ang dami nating nagawa. For today's video, naikot na natin, nakapaglakad na tayo around the area, nakapag-bus tour na tayo, nakaikot tayo sa walking street, nang hindi natin sinasadya. Nakita na natin yung mga masarap na food places, where to chill, tapos may mga pharmacy tayo na pasukan. Actually, dumaan ako sa pharmacy, hindi ko na sinabi yung expense ko. Bumili lang ako ng aking favorite na, sunscreen. Senka siya. Countries na nakita ako nito, the usual binibili ko to sa Taiwan. Meron din nito sa Thailand. Pero yung bili ko sa Thailand, guys, 800 siya. 500 lang dito. So, I'm so happy. Yan. Highly recommended. Kung gusto nyo ng gel na sunscreen, ito yung i-recommend ko sa inyo. So, yun. Yan lang naman ang saya ng ating day 1 here in Vietnam.
First impression, ibang-iba siya sa lahat ng mga napuntahan nating country. Sobrang chill, parang crime rate talaga dito is mababa. Chill lang yung mga tao. Tapos diba the usual, umiinom sa mga gilid-gilid ng mga tao dito, guys, nag-shake lang sila. Shake and milk tea ang trip nila dito. So, yun, nakaka-happy. Tomorrow naman, wala pa rin tayo the usual itinerary. Yun nga, guys. Hindi ito ang inyong touristy, pero we'll walk around kung saan tayo makapunta. May mga na-check din ako sa TikTok na mga must-see natin around the city. Yun ang pupuntahan natin bukas. Yan, samahan nyo ulit kami. Hope you liked our day 1 here in Ho Chi Minh, Vietnam. Finally, nakapunta na rin tayo dito. So happy. Thank you so much for watching the vlog. For today, sana happy kayo sa palakad-lakad para kakaiba naman na Vietnam vlog ang makita nyo. Pasyal lang with us, the Bartolomes. Follow us on IG, on TikTok, on Facebook, and follow all my social media accounts at Yaput Joyce and on Instagram and Chi JY on TikTok. Yun lang. Like, share, and subscribe. And see you on the next one. Bye! Thanks so much!